Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Kung tatanungin kita ngayon, sino at ano ang Diyos sa buhay mo? Paano mo sasagutin? Mukhang simpleng tanong, pero mas mahalaga yan kaysa sa iniisip mo. Kasi kung paano mo nakikita ang Diyos, doon umiikot kung paano ka mamumuhay, kung paano ka mananalangin, at kung paano mo harapin ang mga problema. Kung tingin mo mabait siya, lalapit ka. Pero kung tingin mo malayo o mabagsik siya, baka iiwas ka. Tama ba ako? Iba-iba ang sagot ng tao. May nagsasabing mapagmahal ang Diyos. May iba namang pakiramdam nila malayo siya o parang laging galit o kaya careless na Diyos. Yun ang alam ng iba. Pero ano ba talaga ang nilalaman ng Biblia? Marami dyan alam nila kung sino at ano ang Diyos pero hindi siya lubos na kilala. Ibig kong sabihin ay mas importante na may relasyon tayo sa Diyos kaysa alam lang natin kung sino siya. Magkaiba ang nalalaman sa may relasyon. Halimbawa, yung kapitbahay mong naka-Amerikana, alam mong maganda ang trabaho niya kasi malinis ang kanyang pananamit. Pero ano ba talaga ang trabaho niya? Hanggang hindi mo siya nakakausap o nagiging kaibigan, hindi mo malalaman. Aminin natin sa dami ng impormasyon na nakukuha natin sa kung saan-saan, minsan naiiba na ang ating pagkakilala sa Diyos. Kaya mahalaga na hindi lang tayo base sa sinasabi ng iba. Dapat meron tayong oras para sa Kanya sa panalangin at pagbabasa ng Biblia at sa pagsisimba din. At yan ang gagawin natin ngayon. Kilalanin ng Diyos kung sino talaga siya, hindi lang kung paano natin siya naiisip o nararamdaman. Kasi kapag tama ang tingin mo sa Diyos, unti-unting magbabago ang takbo ng buhay mo. Let us pray. Ama, salamat po na hindi mo pinagkait ang iyong katauhan sa tao na gusto ka makilala. Inaamin namin na minsan nagkakamali kami ng pagkaintindi sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso ngayon at ituwid mo ang aming pag-iisip. Tulungan mo kaming makita ka ng malinaw sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 things we need to remember. Life Lesson 1. Your view of God shapes your whole life. Ito ang totoo. Kung paano mo nakikita ang Diyos, apektado ang lahat sa buhay mo. Yung kapayapaan mo, mga desisyon mo, at pananampalataya mo. Halimbawa, kung tingin mo malayo ang Diyos, hindi ka lalapit. Hindi ka magdadasal kasi pakiamdam mo, wala siyang pakialam. Pero kung kilala mo siya bilang mapagmahal, natural na tatakbo ka papunta sa Kanya lalo na kapag nahihirapan ka. Kaya sobrang importante na tama ang pagkakilala natin sa Diyos kasi dito umiikot ang direksyon ng buhay natin. Sabi sa Proverbs 3 verses 5-6 NLT, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Ibig sabihin, huwag lang tayong umasa sa sariling isip o pakiramdam natin. Magtiwala tayo sa Diyos at hanapin ang kalooban niya kasi siya ang magtuturo ng tamang daan. Do you trust the Lord? Up to what level? Sinabi sa Book of Proverbs, trust, inuutusan tayong magtiwala ng lahat ng meron tayo. Mahirap daw magtiwala sa Diyos na hindi mo nakikita. Pero kapag alam mo na God created you at mas magaling siya sa iyo dahil siya mismo ang lumikha ng lahat, sigurado hindi ka aalis ng bahay na hindi nagdadasal o nagbabasa ng Biblia. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Paano ko ba talaga nakikita ang Diyos? Pagkatapos, i-check mo kung tugma ba yun sa sinasabi ng Biblia, hindi lang sa nararamdaman mo. Life Lesson 2. Feelings can mislead, but God's Word tells the truth. Ganito yan, yung sakit, disappointment, at kahit yung mga tao sa paligid natin, kaya nilang baguhin o baluktutin kung paano natin nakikita ang Diyos. Kapag nasaktan ka, minsan iisipin mo,
Bakit hinayaan to ng Diyos? Hanggang sa unti-unti nag-iiba ang tingin mo sa Kanya. Hindi na siya mukhang mabuti, parang malayo o walang pakialam na siya. Pero hindi bago yan. Sa umpisa pa lang sa Garden of Eden, ginawa na yan ng kaaway. Sabi sa Genesis 3 verse 1 NLT, "Did God really say you must not eat from the fruit from any of the trees in the garden?" Kita mo yun? Hindi naman direktang kasinungalingan agad. Nagsimula sa paglalagay ng doubt. Parang sinasabing, sigurado ka ba na mabuti ang Diyos? Baka may tinatago siya sa iyo. Doon nagsimula ang paggalito at maling pagtingin sa Diyos. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang strategy. Hindi ka agad papaniwalain sa malaking kasinungalingan. Dahan-dahan sa isip mo at feelings mo, papasok ang doubt. Pero ito ang matibay katotohanan. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Kahit magbago ang nararamdaman mo, kahit magulo ang sitwasyon mo, steady ang katotohanan niya. Kaya mahalaga may panahon tayong magbasa ng Biblia. Nasasaad dito ang tunay na katangian ng Diyos. Kaya tandaan mo ito, kapag may boses sa loob mo na nagsasabing, walang pakialam ang Diyos, huwag mo yang basta paniwalaan. Bumalik ka sa scripture, i-check mo kung totoo ba yon, at araw-araw palitan mo ang kasinungalingan ng katotohanan. Hindi isang beses lang magbabasa ng Biblia o magdadasal o magsisimba. Kasi habang pinupuno mo ang isip mo ng totoo, unti-unti nawawala ang maling paniniwala. Life Lesson 3: God's character has always been loving and faithful. Ang katotohanan ay ito. Hindi nagbabago ang Diyos mula Old Testament hanggang New Testament. Hindi siya naging mabait lang bigla sa panahon ni Jesus. Noon pa man, siya ay mapagmahal, makatarungan, maawain at tapat. Kahit pumasok ang kasalanan sa mundo, hindi niya tayo tinalikuran. Hinabol pa rin niya ang tao. At sa huli, ipinadala niya si Jesus para ibalik tayo sa Kanya. Sabi sa Malachi 3 verse 6, "I am the Lord, and I do not change." Ibig sabihin, kung sino ang Diyos noon, siya pa rin ngayon. At sabi naman sa John 3 verse 16, "For this is how God loved the world. He gave His one and only Son." Ipinakita niya ang pagmamahal niya hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ibinigay niya si Jesus para sa atin. Ang katotohanan ay ito, kahit ano pa ang nakaraan mo o pinagdadaanan mo ngayon, mabuti pa rin ang Diyos. Hindi nagbabago ang karakter niya kahit magulo ang sitwasyon mo. Pwede kang magtiwala sa Kanya, even kapag hindi mo naiintindihan ang lahat. Consistent siya sa Kanyang karakter. Totoo siya, mapagkakatiwalaan siya. Practical takeaways. Isulat mo kung ano talaga ang paniniwala mo tungkol sa Diyos, yung totoo sa puso mo. Tapos i-check mo yun base sa scripture. Tugma ba? O may kailangang ituwid? Doon magsisimula ang pagbabago sa pagiging honest mo sa sarili mo at sa pag-a-align sa katotohanan. At maglaan ka rin ng oras araw-araw sa salita ng Diyos at panalangin. Kahit hindi mahaba, basta consistent. Dito mo unti-unting mabubuo ang tamang pagkakilala sa Kanya. Hindi base sa feelings o experience lang, kundi sa kung sino talaga siya ayon sa Bible. At kapag may pumapasok na negative thoughts tungkol sa Diyos, tulad ng walang pakialam ang Diyos o malayo siya, huwag mo lang hayaan, palitan mo agad ng katotohanan. Pwede mo ngang sabihin out loud, mabuti ang Diyos, malapit siya, mahal niya ako. Habang ginagawa mo yan araw-araw, unti-unti nagbabago ang isip at puso mo. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil kayo ay hindi nagbabago at tunay na mapagkakatiwalaan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naniniwala kami sa maling akala tungkol sa iyo. Tulungan mo kaming makilala ka kung sino talaga ka, mapagmahal, tapat at malapit sa amin. Palakasin mo ang aming pananampalataya at baguhin mo ang aming pag-iisip sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito,
Malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito, at humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.